Good day! Welcome back sa ating YouTube channel, Musical World Music. Yan. As I said last time sa aking reaction video kay Stel, na gagawa tayo ngayon ng reaction kay Ken naman. So ito na yun. Nagkataon na ngayon nilabas yung debut album ni Ken Philip. Wow, thank God. Finally. Kumbaga, ang dami kong thank God kasi unang-una sa lahat, pinapasalamat ko na nilabas ito ng Japan, hindi ng Warner Music Philippines. Wala akong against sa Warner Music Philippines kaya lang mas okay yung nilabas ito ng Warner Music Japan. Kasi obviously, tingnan nyo naman guys yung pamamaraan ng pag-release ng album ni Ken, diba? Na nilabas ng Japan. Kumpara kung paano ni-release ng Warner Music Philippines yung last EP ni Ken na Complex, diba? Napakalayo. And dito sa Japan, agad-agad may pre-order ka agad, diba? May mga pa-physical album pa sila. Ayan ang sinasabi ko, ang layo talaga ng diskarte or yung marketing kumpara ng Warner Music Philippines sa Warner Music ng Japan, diba? So, ang saya. Especially yung mga kolektor na kagaya ko, sobrang happy talaga. For example, bago pa si Ken nag-sign sa Warner Music Philippines, nilabas ito ni Ken, itong physical album na to, CD format. Plus yung nasa likod ko, yan, magkatabi, yan yung vinyl record format. So, ewan ko ba kung anong nangyari din sa Warner Music Philippines, kasi may budget naman siguro sila, and believe naman siguro sila sa kapasidad ni Ken. Bakit hindi pa tinodo, diba? So ano pa ngayon, nilapitan siya ng Japan. Warner Music Japan. Sila na nag-manage. Sila na mismo ang nag-release ng album. Ito pa naman yung pinaka-importanting album kasi ito yung debut album. So sila na ang namahala sa pag-release, diba? At least ito, international. Kahit yung mga taga-States or Europe, lahat dito sa Asia, pwede sila maka-access sa pag-purchase or pag-pre-order ng album ni Ken. Advantage talaga guys na nag-decide si Ken na mag-approve sa offer ng Japan, Warner Music Japan. Ang ganda ng result. Maraming na nakapag-pre-order. And by the way guys, please support Ken. Mag-pre-order na kayo ngayon. Next month na, August yung release ng physical album. So, grab your copy. Mag-pre-order kayo guys. Actually, ginawan ko ng mini vlog guys yung pag-purchase ko sa Japan ng album ni Ken. Pag-pre-order ko. So, baka i-post ko yung kung kailan. And pag hindi ako busy, i-edit ko and ipapost ko dito sa ating YouTube channel. Para ma-inspired naman yung ibang 18 and yung mga avid fans ni Ken na kagaya natin, di ba? Ng ating manok. So, please support Ken Philip kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito yung debut album. And pag ito hindi nag-flop or naging successful, definitely hindi na ibibitawan ng Warner Music Japan. Tuloy-tuloy na niyan ang career ni Ken. Baka mamalayan mo, hindi pa 1 year, mag-release na ulit si Ken ng second studio album, di ba? Kagaya ni Taylor Swift, di ba? Halos hindi pa tapos yung year, mayroon naman siyang bagong nilalabas na mga pag-in kayo parang kasagsagan ng career mo. Naging successful yung una mong album, dyan na yan magtutuloy-tuloy. Naalala ko tuloy guys, biglaan ng Smoky Mountain before. Diba? Nag-offer sa kanila yung Warner Japan. I think same company, Warner Japan. And after no Paraiso, ginawan agad sila ng second studio album sa Japan. Which is yung Know You Well. Kung naalala nyo pa guys, yung Know You Well na album nila, yun yung follow-up din sa Paraiso. And then, nire-release ulit nila yung debut album na kasama si Geneva Cruz. As I said, ang music is business. So, syempre, kung kikita sila ng malaki, talagang aalagaan ka nila. Tututukan nila yung karir mo. Ewan ko ba dito sa Pilipinas? Hindi ko naman sinasabing walang budget ang hindi ko ina-underestimate ang Warner Music Philippines. Pero bakit kasi nagkaganon, di ba? Wala na, hanggang doon na lang. Wala sila yung plano. Bahala ka dyan kung maging successful ka, mag-survive ka kung mag-survive ka. Parang ganun na lang. Pero itong Japan talaga, hindi lang sa ganon. Talagang tinatry nila yung best na
isupport yung artist. And masayahan din naman yung mga fans na nananabik doon sa ilalabas na album na kagaya nitong latest album ni Ken. Anyway, tapos na yung complex. Ang gaganda ng mga song doon. Dito, itatry nating, actually napanood ko na to lahat, napakinggan ko na lahat itong nilabas ni Ken na gawa ng Japan, nilabas ng Japan. And ang galing talaga ni Ken. Lahat, kumbaga, pinag-isipan talaga, dugot pawis yung pinuhunan dito ni Ken. Kasi syempre sa paggagawa ng song, mahirap talaga yan. Sa lyrics pa lang. Mapapansin nyo dito sa album na to guys, yung related talaga sa kanya. And may isang song dito talaga na talagang nakuha yung attention ng isang song dito na yun yung gagawa natin ngayon ng reaction, yung Ache. Kasi yun talaga yung nagmarka sa akin. And ito, ang alam ko guys, meron tong special bonus track sa Japan. O diba, ganun talagang Japan, may mga special na ganun. Kasi dito sa Warner Music Philippines, 9 tracks lang siya. Pero sa Japan, 10 tracks. Hindi ko kasi ma-translate yung title ng song guys, hindi naka-translate sa English. So, hindi ko mabasa. Basta siguro pan-surprise na lang yan sa mga fans sa atin. Basta may isa siyang bonus track sa Japan. So, looking forward. Ano pa ba? Bago natin pakinggan yung Ache, magbibigay na ako ng, kasi guys, napakinggan ko na itong full album nung mismong paglabas ni Ken. Na-shock talaga ako guys sa mga napakinggan ko. Yun na nga. Ngayon gagawa natin yun ng reaction. Sa napakinggan ko lahat guys, talagang nakakawindang talaga yung lahat ng tracks. And mayroon hindi ko nagustuhan. Konti lang naman yung guys, very minimal. Concern ko lang naman yun, pero mamaya i-explain ko kung bakit. Pero overall, wow, talaga hindi siya tunog local. Pwede mo na siyang halos nga para napapakinggan ko na si Kurt Cobain, di ba? Yung una kaagad na notice ko. Pwede mo na siyang ihilera sa Nirvana, sa Linkin Park. Although si Ken, di ba, deep voice, lower voice, di ba? Pero siguro kung i-recreate ulit Linkin Park, pwedeng gawa nila ng twist. Kunin nila si Ken, i-opposite nila, di ba? Kasi yung lead vocalist ng Linkin Park, ang taas ng boses, di ba? Pero kung gagawa nila ng bagong edition yung kanilang banda, kunwari, ipapasok nila si Ken as a vocalist, di ba, may ibang flavor. Kasi iba yung boses ni Ken eh. Talagang super deep, na talagang pwede mong gawing rock talaga. Wow. Mamaya i-explain ko yung mga yan. So ngayon, sobra ako natutuwa kasi talagang kung ikaw ay taga-Europe or US na hindi mo kilala si Ken na Pilipino dito sa Asia, mapaghihinalaan mo guys na isa sa Ken sa mga European artist or American artist. Hindi mo mahalata na si Ken ay from Asia. Diba, hindi tunog ganun eh. Na tunog, usually, kinasanayan nating tunog dito sa Pilipinas. Hindi ganun. So, ang daming effects na ginawa ng Warner Music Japan. And editing, grabe. Siguro guys, pinipilit nila talaga na mai-connect talaga doon sa nire-represent ng album na to. Kaya ginawa nila talaga yung mga effects na ganun para talaga mapanindigan talaga kung ano yung nire-represent nitong album na to. Kumbaga, as a rock album, alternative rock album. So, medyo kailangan talaga yun yung mga effects na narinig ko. But, so ito na yun guys. But, yung para kasi sa akin na parang na-over, may mga, hindi lahat, may ibang mga tracks dito sa album na Seven Sins na medyo parang na-over yung effects and editing. Like yung vocal ni Ken, may parts doon na parang hindi mo na talaga siya ma-recognize na boses talaga niya. Medyo yun yung parang hindi ko nagustuhan. Kasi compare doon sa complex album niya, talagang kahit rock album, pop rock album, kung ano pa man yung pinaka-genre talaga ng album na yun, talagang lahat ng track doon sa aping yun, sa complex na yun, talagang clarity, yung voice ni Ken doon talagang siya talaga, hindi masyadong na-over editing or na-over, kumbaga hindi masyadong nilagyan ng sobrang effects. Usually kasi guys, yung mga ganyang effects yan, ginagawa yan sa mga, for example, ito magandang example kasi ang nagpauso talaga niya ay si Cher. Di ba yung naalala nyo guys yung Believe na single
ni Cher before. Isa sa mga studio album niya, yung first single doon, yung Believe. Kasi si Cher hindi naman talaga siya belter, di ba? So, ginawan siya ng ibang flavor for the first time sa music industry na may ganung tunog na yung technology, di ba? Na sinamahan ng effects yung vocal recording na ginawa ni Cher. Di ba? Parang, wait, asa na ba yun? Tingnan natin guys kasi nahanap ko yung kanina eh. Ito. Panoorin natin tong ano niya. Hildebrand had done, created a dial on the auto-tune that went from 1 to 10 because you had low to high. But then, just quote-unquote for kicks, he put on what he called the zero setting. Didn't expect anyone ever to use it. And the zero setting paid no attention to what your note was. It just had an immediate effect on your voice. And it created that robotic sound. And that's how we get that famous chorus. Oh, diba? Napakinggan nyo. Kasi noong high school days ako niyan eh, I think parang ganun, or college days. Nasanay ko sa mga pop music noong buong 90s. And then, biglang lumabas siyang album ni Cher na parang bago sa pandinig ko. Sabi ko parang nawala yung totoong boses ni Cher doon sa ano. Kasi before pag nilabas ang Believe, kilala ko na si Cher. Kaya alam ko yung totoong boses talaga niya. Excuse me. Started din niya yung innovation ng music, kumbaga yung evolution ng music, kumbaga nag-start na yung bago mag-end yung 90s, may mga pagbabago na talaga ulit na na-create or nagawa, which is in-apply nga dyan sa kanta ni Cher. And sinundan na yung mga album ni Kylie, di ba yung mga parang techno, di ba parang ini-edit yung boses ng artist. And sa mga pop artists, maganda siyang pakinggan ha. Maganda. Nagbabagay naman. Pero, aminin natin sa hindi, yung voice quality ng artist, parang hindi, kung ako yung artist, parang iba yung dating sa akin yan kasi, syempre parang hindi yung original voice ko maririnig ko. Diba? Pwede mo namang gawa ng paraan na kung talagang nire-represent mo yung rock. Diba kagaya nung Complex, dinig mo pa rin yung totoong boses niya eh. Wala masyadong touch na, wala masyadong ginalaw na pinatungan ng kung ano-ano mga effects, diba? Yun lang yung napansin ko na medyo parang nawala na masyado yung identity ng boses ni Ken doon sa ibang parts. Sa ibang parts lang ng song dito sa Seven Sins. So, yun. Pero, bumagay naman sa kanya kasi talagang parang, wow. Napanindigan niya talaga yung genre inire-represent nitong album na Seven Sins. And sa tulong ng recording dyan sa Japan, talagang high-tech talaga. Kahit naman siguro sa mga headphones, components, and lahat paggawa, release ng Japan. Example lang yan guys ha, the best talaga. Sa recording talaga. The best talaga ang Japan. And yung quality ng sound, grabe, ang ganda. And yun lang medyo napansin ko. Hindi ako masyado pabor doon sa part lang na yun. Very minimal lang naman. Pero overall, ang ganda kasi na-showcase talaga ni Ken yung gusto niyang mangyari sa album. Kumbaga, na-achieve niya talaga yung kanya gustong mangyari sa album, especially yung genre-ng tatahakin nitong debut album niya. Na-achieve. Nahigitan niya pa nga eh. Na parang naririnig ko, may mga parts na parang naririnig ko na talaga si Kurt Cobain. Diba? Sino nakakilala kay Kurt Cobain? Ayun ang lead vocalist ng Nirvana. Yung boses ni Kurt Cobain hindi masyadong mataas pero parang ganyan kay Ken, may pagkakahawig sila. Pag kumakanta talaga yung si Kurt Cobain, no effects. Talagang yung buong album hindi sa live. Lahat ng na-record Nirvana, talagang yung kung ano yung boses ni Kurt Cobain yung talaga ang maririnig mo. Wala masyadong effects. Yung mga editing sa recording studio, walang ganun. So, ito kasi talaga, alam mo naman kasi in Japan, pwede mo nang gawin sa sa mga movie na parang alam mo yung mga suspense and mga action fantasy movies. Pwede mo nang ganyan ang Japan gumawa ng mga effects talaga. Wow, mawawindang ka talaga. 'Di ba? Kaya kung may mga bigating ka mga amplifier and pag pinatugtog mo tong album ni Ken, ito talagang wow, parang nasa iba kang dimension. Ganun ang effects.
Ewan ko na lang. Good luck. Para kayong ililipad at iba-iba magiging emotion nyo. Ako guys, napakinggan ko to lahat. Yung final track sa album na to, masyado ako naging emotional. Talagang grabe, ganun kagaling si Ken na nadala yung buong ano ko, yung ano tawag dito, hindi naman buong spirit yung parang yung parang feeling ko nga nung time na pinapakinggan ko yung Ache, parang feeling ko nasa teatro na ako kasi parang yung dramatization, parang may mga ganong moment yung sincerity ng boses, yung wow, lahat yung authenticity na kung paano niya dineliver yung buong nakasaado sa song na yon. Wow, talaga the best talaga. Para sa akin, yun yung nag-highlight dito sa album niyang Seven Sins. Grabe talaga. Hindi ako nagkamali sa